When people hurt you, my dear friends, remember this. It is for two reasons. The first reason is, it is because they are selfish. Just like you, just like all of us. We know that. All of us are selfish. All of us are self-centered. Dahil inaasam mo, ginugusto mo yung sayo, pag hindi mo nakuha, minsan, nakukuha mong saktan ng iba para lang makuha yung gusto mo. Huwag mong iisipin na ayaw ka ng ibang tao kaya sinasaktan ka nila. No, that is not the first reason why they hurt you. They hurt you because it is simply our broken nature. We are selfish. Kahit naman ikaw nakakasakit ka din sa ibang tao. Hindi po ba? Hindi lang ikaw ang sinasaktan nila. Ikaw din, aminin mo, nakakasakit ka din ng iba. Bakit? Kasi pati ikaw, makasarili ka. Amen? But the second reason why we hurt other people is because we are also hurt. Ang kasabihan nga, hurt people. Ang taong nasasaktan, hindi niya maiiwasan na makasakit siya sa iba. Kaya nga po, napakahalaga, pag nasaktan ka, dapat agad-agad na magpagaling ka. Dahil pag hindi mo pinagaling ang iyong sarili, pag hindi mo hinilom ang sugat ng iyong puso, masasaktan mo yung mga taong hindi naman talaga nakasakit sa'yo. Remember this very beautiful lesson that if you do not heal from what hurt you, you will bleed on people who did not cut you. Bakit napakainit ng ulo mo dyan sa iyong asawa? Dahil ba talaga may ginawa siya sa iyo? Minsan hindi. Minsan yung mister masyado lang stress, pressure sa trabaho, sinisigawan siya ng boss niya. Kaya nga pag umuwi, ang pinagbubuntungan niya ay yung kanyang asawa. Talaga bang makukulit, pasaway yung mga anak mo, kaya nga sinisigawan mo sila? Baka hindi. Baka nai-stress ka din, nape-pressure ka, napakaraming mong utang, napapahiya ka na dyan sa naniningil sa iyo, hindi ka naman makapaghiganti kasi kailangan mo na magpakumbaba ka dyan sa naniningil sa iyo. Sinong pinupunteriya mo? Sinong pinapagalitan mo? Kanino mo inilalabas yung iyong sakit ng loob kung hindi sa iyong mga anak? Pag nasaktan tayo, mga kapatid, kailangan agad-agad tayo dapat magpagaling. And I think that is a very important question that we need to answer. How can we quickly heal from the hurts and pains of our hearts from within? Tatlong bagay po. Tandaan nyo ito. First one, do not absorb the negative things that they do to you. Do not absorb the negativities of life. Pag po merong usok, pag merong alikabok, ano pong gagawin niyo? Di ba tatakpan mo yung ilong mo? Ayaw mong maamoy. Ayaw mong maipasok yung usok o yung alikabok sa iyong sistema. Di po ba? Pag tayo naglalakad, pag minsan ikaw ay naglalakad, nakaamoy ka ng mabaho, anong gagawin mo? Kukunin mo yung panyo mo o tuwalya mo, tatakpan mo yung ilong mo. Bakit pag mabaho? Bakit pag marumi? Bakit pag alam natin pollution, alam nating iligtas ang ating sarili? Alam nating ingatan ang ating sarili. Pero pag meron sinabi yung ibang tao o merong ginawang masama ang ibang tao, bakit hindi natin maalagaan yung ating puso? Why can't we guard our hearts from the negativities, from the bad things that other people do to us? We have the choice, my dear friends, not to accept the things that they do to us or the bad things that they say to us. Sabihin mo, hindi ko tanggap yan. Sa inyo yan. Ang kasabihan nga, nobody dies from a snake bite. Takot na takot tayo sa mga ahas. Pag tinuklaw ka, iniisip mo agad mamamatay ka. Wala pong namamatay sa tuklaw ng ahas. Alam niyo po bakit namamatay yung tao doon sa tuklaw ng ahas? Kasi hindi niya nilabas yung kamandan. Do you understand? Bakit sumasakit ang loob mo? Bakit nahihirapan ka? Bakit bumibigat ang buhay mo? Kasi hinayaan mo na manatili yung mga masasakit na ginawa nila, yung mga alaala na hindi mabuti sa iyong isip at sa iyong puso. Do not absorb the negativities of life. But rather, I invite you to absorb God's grace. It is always available.
Kung paano narinig po natin sa Ebanghelyo kahit na sarado ang kwarto, pumasok si Jesus, hiningahan sila, binigay ang Banal na Espiritu sa kanila. Kahit na lumayo ka sa Diyos, kahit na isara mo ang puso mo sa Diyos, hindi mo siya mapipigilan para ipagkaloob niya ang kanyang grasya, ang kanyang pagmamahal, ang Banal na Espiritu sa'yo. So rather than absorbing the bad things that other people has done to you, absorb the goodness that God is giving to you. At hindi po ba yan yung tuwa? Joy is a gift from God. Why won't you receive it? At pag tinanggap mo ang Banal na Espiritu, napakaraming mabubuti ang pwedeng mangyari sa iyong buhay. Kung paano pinapaliwanag sa atin ng mga pagbasa. Una, nakagawa ng milagro ang mga apostol, nakapagsalita sila ng ibang lengguwahe. That is a miracle. That is something extraordinary. Pangalawa, yung mga natatakot, bigla lumakas ang loob, bigla lumabas sila dun sa kanilang pinagtataguan na kwarto. They became courageous because of the Holy Spirit. And third, their sins were forgiven. Kung hindi ang Banal na Espiritu ang iyong tatanggapin, imbes na makagawa ka ng himala, baka makakasira ka pa. Kung hindi ang Banal na Espiritu ang iyong tatanggapin, baka manatili ka ng hihina sa iyong buhay. Kung hindi mo tatanggapin ang grasya ng Diyos, magiging mabigat ang iyong kalooban. To heal quickly, we need to stop absorbing the negativities and start absorbing, receiving God's grace, the Holy Spirit. Secondly, return good for what the evil that they have done. In other words, do not take revenge. Huwag kang maghihiganti. Tandaan niyo po ito. Opo, alam ko, napakadali. Pag ginawan ka na masama, gawan mo din sila masama. Hindi po ba? Sigawan ka, sigawan mo din sila. Sinuntok ka, sampalin mo. Kinat ka, habang nagmamaneho ka, ikat mo din siya. Madali lang po ang maghiganti. Pero ang tanong, pagkatapos ng paghihiganti, ano ang bunga? Mabuti o masama? Alam natin ang sagot dyan. Remember, my dear friends, that all of our actions have a consequence. Ang iyong paghihiganti, babalik din sa iyo. A revenge is a boomerang. Though you may hit your enemy, it goes back to you. It will also hurt you. The better way so that you can heal from your hurt is to forgive. Tignan niyo po yung salitang yun, napakaganda. Forgive. You give, you be kind. At kaya naman po nating maging mabait kahit na tayo ay sinaktan ng iba. Bakit? Kasi nga nakatanggap na tayo ng grasya sa Diyos. Tingnan niyo ang ating Panginoon, sinaktan din siya ng kanyang mga apostol. Pero anong sinabi sa kanila? I forgive you. Peace be with you. Gusto mong maging magaan ang buhay mo. Pag sinaktan ka, pagdasal mo sila. Magdasal ka. At pag ikaw ay nagdadasal, ganitong gawin mo. Sabihin mo, mula sa puso ko na tinanggap ko ang Banal na Espiritu, ang kapayapaan ng pagmamahal ng Diyos. I bless you with that peace. I bless you with that love. I bless you with the grace of God. Imbes na binabalikan mo, iniisip mo, nagingit-ngit ka sa galit, lalo kang magkakasakit, lalo kang may stress, lalo sasakit ang ulo mo at ang puso mo. Amen? There is a better way when people hurt you. Return goodness to the evil that you receive. In other words, forgive. When you forgive, your life will become more beautiful. Your life will become more joyful. Third and last, lift your hurts to God. Iangat mo, itaas mo sa Diyos yung sakit ng iyong kalooban. Pag tinataas natin ang ating mga nararanasan sa Diyos, tandaan niya po ito, babaguhin niya. Babaguhin niya, gagawin niyang mas maganda, mas mabuti. Ang mga agila, isa lang po halos ang kalaban ng mga yan. Pagkalaki-laki nila, pero alam niyo po kung sino pa ang mga umaaway sa kanila. Mga uwak, crows. Alam niyo po yung mga ibon na maiitim. Anong ginagawa po ng mga uwak sa mga agila? Pag lumilipad yung agila, yung uwak, pupunta po, lilipad din doon sa likod niya. And it would start to peck, to start a fight with the eagle. Pero ang nakakapagtaka, kahit na kinakagat ng uwak, yung leeg ng agila, hindi po siya papansinin. Tahimik lang. Hindi po niya kakagatin yung nangangagat sa kanya. Pero ito yung gagawin po. Para maalis niya yung nangaaway sa kanya,
The eagle will fly very high to the heavens. Dadalhin po niya yung uwak, yung kaaway niya, doon sa pinakamataas na makakaya niya. Dahil po doon sa pinakamataas, kakaunti ang hangin, mawawalan po ng malay itong uwak. Dito po siya mahuhulog. Napakaganda po ng aral, tinuturo sa atin. You can either be a crow or an eagle. Pwede mong hatakin pababa, sirain ang ibang tao, o pwede kang maging agila na pag sinisira ka. Imbis na awayin mo, gantihan mo ang mga taong yan, tumaas ka. Be the better person. Dalhin mo sa kalangitan ang away mo, ang problema mo. Dahil pag nagpababa ka, talo ka. Amen? Ano man ang masakit na iyong nararamdaman, hindi mo kayang baguhin yan kung wala ang tulong at grasya ng Diyos. Amen? My dear friends, when you get hurt, you are just wounded. You are not dead. Tandaan po natin, kung manasaktan ka ng iba, hindi maiiwasan, masusugat at masusugat tayo sa mundong ito. Masasaktan at masasaktan tayo. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi ka pa naman patay buhay ka pa rin. Mahalaga, ikaw, bilisan mong magpagaling sa sugat ng iyong puso at damdamin. Dahil pag buo ang iyong puso, pag mabuti ang iyong kalooban, dun mo mapagpapatuloy ang mabuti na iyong inumpisahan. Madaling magpatawad kung hindi ka sinaktan. Amen? It is easy to forgive as long as nobody has hurt you. Pero mahirap magpatawad kung alam mo sinaktan ka. Sabihin mo sa isang misis na niloko, itinakwil ng kanyang asawa, patawarin mo na. Napakahirap. Napakahirap para sa isang misis na pinagpalit sa ibang babae ang magpatawad. Amen? Mahirap para sa isang niloko ng kanyang mga kapatid, kinuha yung kanyang mana, kinamkam yung lupa, yung bahay na dapat para sa kanya, ang magpatawad. Amen? Mahirap para sa isa na siniraan ng mga katrabaho niya para lang ma-promote sila, ang magpatawad. Amen? Mahirap patawarin kung ninakawan ka. Pag nakita mo pa nga yung nagnakaw sa'yo, kawawa sa bugbog. Di po ba? At paano mo papatawarin ang isang tao na pinatay ang mahal mo? Madaling magpatawad kung walang nakasakit sa iyo. Napakahirap magpatawad kung alam mo na may nakasakit sa iyo. Pero ito yung kailangan nating tandaan. Whenever we are hurt, there are two things that we can do. Ano yung dalawang bagay na pwede nating gawin pag tayo ay sinaktan ng iba? First one, you can rehearse the past. Or second one, you can release the past. Pwede kang mamili. Balikan mo ang nakalipas o bitawan mo ang nakalipas. Mahirap magpatawad kung binabalikan mo ang nakalipas. When you rehearse, when you remember, when you go back to that hurtful experience, when you hold on to that painful memory, it is impossible to forgive. Amen? But when you decide to release, bitawan, pabayaan, iwan, layuan, magiging magaan sa iyo ang magpatawad. Bakit ba tayo kailangan magpatawad? Dahil sabi ng Panginoon, kung hindi tayo magpapatawad, hindi din tayo papatawarin ng Diyos. To forgive is a command from God. Tandaan niyo po yan. Pag hindi ka nagpapatawad, nagkakasala ka din. At paano maging madali ang pagpapatawad para sa atin? Ikumpara na lang natin yung karanasan natin sa karanasan ni Kristo. Alalahanin natin ang pinagdaanan ng ating Panginoon sa krus. Ano po ang ginawa nila kay Kristo sa krus, sa Kalbaryo? Wala siyang kasalanan, di po ba? Pinagbintangan, pero sobra-sobrang parusa ang ginawa sa kanya. Sinaktan, pinahiya. Pero habang nakapako siya sa krus, nasa kanya pa rin ang kapangyarihan. Pwede sa galit niya, isang salita lang, pwede niyang patayin lahat ng mga tao doon. Di po ba? Pwede niyang lipulin lahat ng mga Romano, mga Hudyo.
Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Panginoon, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Ang Diyos, sinaktan ng sobra-sobra, nagpatawad. Kumpara mo yung iyong karanasan doon sa naranasan niya, bakit hindi ka magpatawad? Yan yung kwento na narinig natin. Ang alipin na hindi marunong magpatawad. Pinatawad siya ng hari, milyon-milyon yung kanyang utang. Nung nakalaya na siya, nakita niya, yung kamukha niyang alipin, ang utang lang sa kanya, 500, walang kwenta, kinwelyuhan niya, nagalit siya, pinakulong niya. Hindi ba ganyan din marami sa atin? Napakaliit lang ng atraso ng tao, tinatanim natin sa ating puso. Pero ang Diyos, sobrang kanyang naranasan na sakit, bakit nakayanan niyang magpatawad? Sino ba tayong mga tao para hindi magpatawad? Amen? May kasabihan, weak people, revenge. Strong people, forgive. Pag mahina ka, ang kaya mo lang gawin, gumanti. Pero ang mga tunay na malakas, kayang magpatawad. Kasi ang hirap magpatawad. Pero pag nagawa mo, anong ibig sabihin? Ang lakas mo, ang tatag mo. Pag nananatili ang sama ng loob sa atin, para daw po isang maliit na bato, hinahayaan natin manatili sa ating mga sapatos. Komportable po ba kayo pag merong nakapasok na bato sa sapatos o sa medyas nyo? Di ba hindi? Pag naramdaman mo na sumingit na yan sa paa mo, hihinto ka agad-agad, aalisin mo. Yung mga maliliit na batong yun, yun yung mga galit natin. Yung mga batong yan, yung mga sama ng loob natin. Bakit hinahayaan natin manatili sa puso natin? Pero napakarami sa atin mas pinipili na masugat, na masaktan, na maramdaman ng hapdi, kaysa dun sa alisin at linisin ang bato ng sama ng loob at galit sa kanila. Sinong nasasaktan pag hindi ka nagpapatawad? Hindi yung taong nakasakit sa iyo, kung hindi ikaw mismo. Ang utos ng Diyos, hindi para sa Kanya. Ang utos ng Diyos na magpatawad para sa atin. Dahil gusto niya tayo maging masaya at payapa. Nasa iyo kung anong pipiliin mo. Ang paulit-ulit, binabalikan mo ang nakalipas. Ang mabuhay ka, malungkot at miserable. O baka ito na ang tamang panahon na palayain mo naman ang iyong sarili. Bitawan mo na, iwan mo na, lumayo ka na dyan sa masamang karanasan mo. Kung ang Diyos, sobrang sakit ang kanyang naranasan, na kaya nang magpatawad, ikaw pa kaya napakakonti lang ng iyong naranasan, kayang-kaya mong magpatawad.